Sakripisyo ako sa birth para sa inyo ni daddy mo. Ano wala akong pake! Niloko niya ako. Niloko ka na! Wala ka ng pake doon! OFW na umalis para sa pamilya ay pinagpalit ng mister sa minor de edad at ang nakakalungkot pa, ang mabait at malambing nilang anak ay na-brainwash. Tatay na nga niya ang may kasalanan, yun pa ang kinakampihan. Makuwakawakan! No, please behave. Hindi na kita mga matandaan mo yan! Ito ang mahirap sa isang ina na OFW. Ikaw na nga ang nagbabanat ng buto, ikaw pa ang niloko. Tapos pag uwi mo, ito pa ang maaabutan mo. Ang anak na inaakalang mo maging kakampi mo ay hindi ka na pala nire-respeto dahil sa pangbibrainwash ng pamilya ng asawa mo. Sa mga hindi nakakaalam, si Kabayan na isang OFW sa Hong Kong. Nagpasaklulo ito kay Senator Raffy Tulfo para makuha ang kanyang anak. Matapos mahuling buntis ang kabit ng kanyang mister na minor de edad. Pero sa kanilang paghaharap sa barangay, sakit sa puso ang inabot nitong ating Kabayan. Para itong pinagsaklubang ng langit at lupa dahil pinagmukha ito ng kanyang anak na siya ang may kasalanan. Ikaw ang nagsimula ng away, akong kausapin mo. No, anak. Ay, huwag mo ako itulong. Di ba Remember, ikaw yung tumulong sa akin makakuha ng ano screenshot. ikaw ang tumulong? Ikaw ang kalaban ko! No. Remember, Shut the up! Sobrang nakakagigil at mapapamura ka sa ginawa ng batang ito. Grabe ang pagka-brainwash. Narito, sabay-sabay natin panoorin ang kaganapan kung paano binastos itong si Kabayan ng kanyang anak. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ma'am, Ay, paki-question. naka-close. Tingnan mo muna siya. Sige, sir. So, hindi po kayo magpapakamera muna, sir. Sige Kami po. dalawa lang po muna, eh. Okay. Hindi po pwede. Sige. hindi Sige. ako magsasalita. Kami muna ni daddy. Hindi. Siya yung matulog. Ito sa'yo. Sabi ko, tayong dalawa mag-uusap. Ayaw mong kitang kausap. Ilabas muna siguro yung bata, then bababa po kami lahat. Ayaw ko. Di ba wala na kami pag-usapan nun, di ba wala na kami? Basta sa Asher na lang yung pag-usapan namin. Hindi tayo naghiwalay. Malinaw doon sa DSWD na Ayun pinirmahan. sa Conan Roslyn, hindi mo alam kasi pagkatao ko. Maghihiwalay tayo dahil nabuking ka. Ikaw ang nagsimula ng away, akong kausapin mo. No, anak. Ay, huwag mo ako itulong. Di ba Remember, ikaw yung tumulong sa akin makakuha ng ano screenshot. ikaw ang tumulong? Ikaw ang kalaban ko. No. Remember, Shut the up! don't say that words, honey. Napakinggan niyo mga kabayan, yung tatay di man lang nakialam, di man lang sinuway yung kanyang anak, napakabastos, grabe. Come here. Makuwakawakan. No. Please behave. Not gonna behave to you. Don't be rude in front of You're the rude. No. You're the one. I love you. Don't freaking touch me. Hindi na kita mga matandaan mo yan. Why? Narinig niyo yun mga kababayan, pero itong lalaki ang tigas ng puso, hinahayaan lang niya yung bata na bastos-bastusin yung ina para lang itong nanood ng palabas. Hindi talaga niya sinuway yung bata. Ikaw nagsimula ng away. No. Alam mo, si daddy mo nagloko. Ikaw nagsimula. Di ba usapan natin yan bago Wala ako akong mga sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. No. Wala akong Ikaw ginawa. ang may kasalanan. Tandaan mo yan. Wala akong ginawa. Ikaw ang may kasalanan. Si daddy mo ang Ay, gumawa. hindi. Ikaw. Listen. Makuwakawakan. Listen. Kung Huwag malam- na ako makikinig sa'yo. Ikaw nagbayad na ano sa'yo makikinig. Hindi. Si daddy ang gumawa ng mali dito. Ikaw. Nagkaroon ng babae ang daddy mo. Wala ka nang pakidoon. Tingnan mo na Brainwash ka na. Wala akong pake. Ikaw nag-brainwash sa akin. Tandaan mo yan. Pinipilit pa ako ipakulong si daddy. No. Kinukuha mo yung loob ko. Sobrang mahal kita, alam mo yan. Si daddy mo Hindi yung pa ako ba? Hindi mo inis magkakailan ko. Si daddy mo Kinuha mo nagloko. mga pamangkin mo. Si daddy mo nagkaroon Wala ng akong anak. pake. Huwag ka pang-acting-acting dyan. Nangyari sa'yo, na-brainwash ka na nila. Hindi ako nag-brainwash. Manahimik ka. Tingnan niyo itong lalaki, itong tatay ng bata, nanood lang, walang ginawa. Imbis na suwayin yung bata, nawagan niyanin ang ina, pinapanood lang niya. Anong klaseng ama to? Sabi mo, ikaw ang kakampi ko. Manahimik ka. Hindi ko ako iiwan. Mahal mo ako. Bakit ngayon? Anong nangyari? Ikaw may kasalanan lahat. Wala akong ginagawa. Ginagawa Hindi ko mo lang. lang siya. Hindi mo ako inisip. Mahal kita. Mahal Manahimik kita. ka. Hindi mo ako mahal. Tingnan mo, the way you talk. Hoy, wala akong pake. Kasi hindi ka ganyan dati, anak. Napakabait mo. Brainwash ka na nila. Alam mo, Hindi no? na ako nag-brainwash. Ikaw nag-brainwash. Ako lang yung totoong nagmamahal sa'yo. Tandaan mo
sa pagmamahal ko sa'yo. Tingnan mo yung sakripisyo ko sa'yo. Nagsakripisyo ako sa abroad para sa inyo ni daddy mo. Ano Wala akong pake! Kung nagsasakripisyo ka! Niloko niya ako. Nilako ka na! Wala ka nang pake doon! Hindi ganun. Lahat naman tao nagkakapamalaya! Oo. Wala naman perfecto na pamilya! Oo, alam ka lang. Manahimik ka! Ikaw na bibrin mo saan sinasabi ang family ni daddy? Walang kinalaman sila doon! Tapos sinasabihan mo kay Mami Lot? Eh simula nga nag-upload ka, sino naggalaro sa akin? Siya! 3 years and 5 months kita iniwan sa kanya, anak. Nandun Tiniwan mo ako! Nandun na ako para Wala akong pake sa'yo! Kailangan mo. Wala akong pake sa'yo! Ikaw! Ikaw! May kasalanan ka sa lahat! Nandun ako sa abroad nagpakahirap para ibigyan ka ng magandang buhay. Alam mo yan lahat. Wala akong pake sa binigay mo sa akin! Nag-usap tayo. Hindi kita mapapatawad! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Manahimik ka! Ngayon ba tinuturo sa ni Papa mo magmura? Hindi! Oo, wag mo mumura. Mura! Mumura. Mama mo pa rin yan. Paano pabayaan mo kami? Eh, paano naman si Papa ng babae? Iniwan niya sa Wala na mama. po kayong bakit doon? Lahat naman po nagkakamali! Wala po perfectong pamilya! So, okay lang sa'yo na may babae yung Papa mo? Wala naman po perfectong pamilya! Yan ang sinasabi nila sa kanya. Sa bata. Lumabas po muna kayo, please. Pero yung siya Please, hindi. lumabas po muna kayo. Gusto ko po kami po tatlo, please. Galit na po ako. Please lang po. Sige po. Sige, kuya. Gusto po na. Siya yung naggumawa ng gulo. Sinabunutan ako ng anak ko. Sinabunutan ako ng anak ko. Tinuruan niya yung anak ko. Sinabunutan niya ako. Ng anak ko. Sinaktan ako ng anak ko. Dalawa sila. Hindi ako. Siya. Anong sabi mo sa akin? Tawagin mo si Sita. Hindi mo bilog dito sa mukha niya. Huwag mong isisi sa ibang tao ang kasalanan Si mo. Maikong, tawagin mo dito ka. Si Sita na Maikong. Yun ang magawa ng away. Ikaw. Tawagin mo si Maikong. Sabay ko yan. Ikaw ang gumawa. Ikaw oh! Ikaw ang nagabikon sila ng pamilya namin. Pangalan mo! Mo! Maliwanag naman mo eh. Sarili lang yung nanay. Sinaktan ako. Nakaharap yung asawa ko. Inutusan niya yung anak ko para sa punutan ako ng ganyan. Anong ginawa niya? Wala siyang ginawa. Ang sabi niya, deserve ko daw kasi pinahiya ko daw silang mag-ama. Hindi ganun eh. Ang anak ko, very sweet yan. Mahal na mahal ako ng anak ko. Totoong na-brainwash siya ng pamilya ng asawa ko. Kaya ganun ang galit nila sa akin. Hindi na rin ako nilirespeto ng anak ko. Sagot-sagutin ako. Halos murahin ako. Halos ako yung binaliktad nila na nagkamali. Ako yung binaliktad nila na sobrang sama akong ina. Tapos yung ama niya, okay lang daw. Okay lang kasi hindi ganun okay. Iba yung pinaintindi nila sa bata. Iba yung tinanim nila sa isip ng anak ko. Eh, gusto ko pang makuha yung anak ko. Hindi na po safe yung anak ko doon. Very toxic po yung environment niya doon. Yung asal po ng asawa ko na nakaharap yung anak ko na duro-duruin ako, na sigaw-sigawan ako, na halos ipamukha sa anak ko na sobrang sama akong nanay. Halos hindi ko kaya na naririnig ng anak ko na gano'n na ginagawa niya sa akin. Lahat po ginawa ko sa anak ko. Ang sabi ko, nagsakripisyo ako sa anak ko. Lahat ginawa ko. Lahat binigay ko sa kanila. Buong pamilya niya, nakisama ako. Binigay ko sa kanila lahat ng support ko. Ang akin lang yung karapatan ko bilang nanay. Ibalik nila sa akin yung anak ko. Ako na yung mag-aalaga. Hindi na ako mag-a-abroad. Kukunin ko yung loob ng anak ko. Maayos pa namin yung relasyon namin mag-ina. Hindi ko hahayaan na lalaki siyang ganun na habang buhay. Nakakabuhian niya ako. Sana maintindihan ng anak ko. So, na sana kung bakit ko ginawa to na lumapit kay Sir Rafi Tulfo.